Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay ka blessings. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bilang tugon sa panawagang palawigan ang mga benepisyo sa mga Pilipinong octogenarian at nonagenarian, nilagdaan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang batas na magbibigay ng 10,000 cash gift para sa mga senior citizens na umaabot ang edad sa 80, 85, 70 at 75 taong gulang. Sabi ni Pangulong Marcos na ang Republic Act 11982, or an act granting benefits to Filipino octogenarians at nonagenarians, ay isang pagpupugay at pagpapahayag ng pasasalamat sa matatandang Pilipino. Ito ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa ceremonial signing of the law sa Malacanang. To our active 80-somethings and lively 90-somethings, the expanded Centenarians Act confers upon you the thanks of a grateful nation that you have made strong and stable through your labors. Each of these laws encapsulates the merits that the Bagong Pilipinas upholds toward building a stronger nation. Inamyenda ng Republic Act 11982 ang RA10,868 o ang Centenarians Act of 2016 na nagbibigay ng ₱100,000 cash gift sa mga senior citizen na umabot sa 100 years old. Sa ilalim ng bagong batas, ang mga Pilipino, kapag umabot sa edad na 80, ay makakatanggap ng cash gift na ₱10,000, at bawat 5 taon pagkatapos nito kapag umabot sa edad na 85, 70 at 75. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. We do, after all, stand on the shoulders of these giants. Bukod sa financial incentive, itinulak din ng Pangulong Bongbong Marcos ang senior citizen-friendly infrastructure sa bansa. But they deserve more than cash in an envelope. What they should get is the support infrastructure that every society owes to its graying population. There were already close to 10 million seniors 2 years ago. And there are many of us here who have already crossed that Rubicon line. That's why we might be suspected of having passed this bill for ourselves in preparation for our dotage. But as this demographic enlarges, the societal facilities that attend to them should be expanded as well. When we think of the future, it is not just about, as Hubert Humphrey once said, those who are in the dawn of life, our children, but also those in the twilight of life, our elderly. So I would like to congratulate the House and the Senate for the laws that we have enacted here today. It proves once again the tenet that bicameralism was designed to bring together the brilliance of two bodies through compromise. Again, congratulations to everyone. Maraming salamat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Batay sa 2020 data mula sa Philippine Statistics Authority, mayroong 9,222,121 senior citizens o nasa edad 60 pataas sa buong bansa. Dahil hindi sakop ng 2024 national budget ang bagong batas, iminungkahi ng House Committee on Appropriations Chair ang paggamit ng savings o unprogrammed funds para sa mga cash gift. Ngayong naaprobahan na ang mga pag-amyenda sa Centenarians Act, inililipat ng Senior Citizens Party List ang pagtuon nito sa pagpopondo at pagpapatupad nito, kasama na ang mga implementing rules and regulations, para matiyak na ang bagong batas ay tapat at epektibong maisakatuparan.
Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pensyon ng senior citizen ngayong 2024. Sa videong ito tatalakayin po natin ang mga sumusunod. Una, ano ang benepisyong matatanggap? Pangalawa, ano ang layunin ng programa? Pangatlo, sino-sino ang mga eligible na senior citizen para sa dagdag pensyon? Pang-apat, kung ano-ano ang mga requirements o dokumento na kailangang ipasa. At ang panglima at ang pinakamahalaga, ay kung saan maaring mag-apply ng senior citizen pension. Ano ang benepisyong matatanggap? Good news mga ka-blessings! Dahil simula ngayong Enero, 1,000 pesos na po ang matatanggap na monthly pension ng mahihirap na senior citizens, ayon kay DSWD Undersecretary Edo Punay. Tinatayang mahigit 4 milyong senior citizens ang nakatakdang makinabang sa 50 pesos bilyong pension program. Sa ngayon, ang National Commission of Senior Citizens ay patuloy na nag-update ng kanilang database upang matiyak ang pamamahagi ng pensiyon sa mga karapat-dapat na senior citizen. Ini-inspection din nila ang lahat ng mga establishmento upang matiyak na may naaangkop na diskwento sa mga senior citizens. Ano ang layunin ng programa? Layunin nito na dagdagan ang pang-araw-araw na pangkabuhayan at iba pang pangangailangang medikal ng mga senior citizen. Ang social pension para sa mga mahihirap na senior citizen ay ipinapatupad sa lahat ng rehiyon sa bansa, kabilang ang Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Sino-sino ang mga eligible na senior citizen para sa dagdag pension? Una, ang mga senior citizen na mahina, may sakit, o may kapansanan. Pangalawa, ang mga senior citizen na walang nakukuhang pensyon mula sa SSS, GSIS, o mula sa anumang mapagkukunan ng pensyon sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanya. Pangatlo, ang mga senior citizen na walang permanenteng pinagkukunan ng kita, compensation, o tulong pinansyal mula sa mga kamag-anak, upang masuportahan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ano-ano ang mga requirements o dokumento na kailangang ipasa? Ang senior citizen, o ang kanyang kamag-anak, ay dapat magpasa ng mga sumusunod. Una, isang photocopy ng anumang valid ID. At pangalawa, isang photocopy ng birth certificate ng senior citizen. Saan maaring mag-apply ng senior citizen pension? Ipasa lamang po ang mga kinakailangang dokumento sa pinakamalapit na Office of the Senior Citizens Affairs, o City o Municipal Social Welfare and Development Office, sa inyong lugar. Para updated ka po sa mga blessings tulad nito, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at i-follow ang aming Facebook page. Maraming salamat ka-blessings! Hopefully you got some value out of this. If you did, please let us know in the comments section below. Thanks as always for watching our video. There will always be next blessings to come in the next one. God bless you.